Ang umaga po sa ating po lahat, sa pangalan po ng Panginoon, at tayo po ay makikinig na po ng salita ng Panginoon ngayon po umaga. Pero bago po yon, pwede ba kamayan mo muna yung nasa kaliwa mong napakaganda at napakagwapo. Sa kanan mo, lumingong ka sa likod. Lumingong ka sa likod mo, makakakita ka ng magandang view. Ayan. Sabihin mo, hi. Kalabitin mo naman yung nasa unahan mo. At sabihin mo sa kanya, na andito po. So, we need our brothers and sisters in Christ. During Sunday, we encourage na kayo po ay makipag-usap sa mga kapatiran po natin na nandyan. Lalo-lalo na po na kausapin nyo naman po yung mga bisita natin at kamustahin po sila. Welcome po natin mamaya after po ng ating po service. Maganda yung magkaroon ka po ng circle of friends dito po sa church. Gawa nung yan po yung makakatulong para po ang buhay po natin ay maakay talaga sa tama. No? Kasi may mga tao talagang tama no? Sino dito, may mga kasama siya sa buhay niya na nataong nakapaligid sa kanya, tama talaga. No? Meron ba? Ako, meron ganon, tama Pero meron din tiyak sa mga tao na sa paligid nyo, may tama. Okay? So, iwas tayo doon sa may mga tama. Okay? Kaya tayo po ay lumapit, tayo po ay makipagkaibigan sa mga tao na mga tama. Kaya pipili ka lang po. Meron talaga mga tao na makakasama ka na mali at kaya namamali ka rin. Pero subukan mo po ikaw ay maimpluwensyahan ng mga taong nasa tama, nasa katinuan, magiging ganun ka din po. Now, sabi po ng Bible, bad company corrupt good character. Kaya yung mga maling tao magnanakaw ng mabuting katangian. So dahil po ngayon sa bansa natin ay umaapaw ang kaperahan, iyan po ang ating pag-uusapan ngayon. Since na ako po meron tema dapat ngayong buwan na ito, may mga topic na po kasi tayo, medyo mag-transition lang po ako ng konti ngayon. Kasi po ngayon ang kondisyon ng marami po mga churches. Naghahati-hati tayo ng mga opinion, tayo ay nagkakaroon ng kanya-kanyang prinsipyo, pananaw, paniniwala, at iyan ay may kinalaman sa mga nangyayari sa bansa natin. So ang ating mga current events po ngayon ay hindi na po yung mga sakuna. No, ang current events po ng mga nangyayari sa bansa natin ay ang mga korupsyon mula sa ating mga leaders. Kaya ano kaya ang sinasabi ng Biblia regarding po sa mga nangyayari sa atin? So alam po natin na in the last day, ang tao ay lalong magiging masama. So that is part of evilness, no? That is part of the darkness of this world. Na talaga sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging lalong masama. And corruption ay ayaw po ng Diyos yan. Yan po ay gawaing masama. Kaya po tayo po ay mag-uusap ngayon na tayo po ay magkaroon po ng enlightenment, gabay. Bakit ang pera ay napaka-powerful sa buhay nating mga tao? Since na sinabi ng mga ngaral na ang pera ay nakakapagpaligaya talaga sa buhay ng isang tao. Pero sinabi rin po ng Bible sa atin na huwag po tayong magmukhang salapi sapagkat pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. It is clear that the Bible teach us to be balanced. Sino po nangangarap dito magkaroon ng maraming pera? Okay, babalansihin mo lang. Okay? Kaya ang Bible, napakaraming mga principles na binigay sa atin para turuan tayo. Sabi po ng mga Bible scholar
no, napakaraming mga teaching sa Bible that almost two-thirds na mga teaching na binigay ng Panginoon may kinalaman sa pananalapi. Kaya po, sa generation po natin ngayon, dapat ikaw ang may bilyon. Sabi mo sa katabi mo, dapat ikaw ang bilyonaryo. Oo. So makikita po natin sa nangyayari ngayon, ang dami-dami po natin natututunan. Ako po personally, ito nangyayari sa bansa natin, nalulungkot ako, natatawa minsan, at kuminsan ay nagugulantang na ganun pala kalaki ang pera ng bansang Pilipinas. No, tanungin mo yung katabi mo, ba't ikaw walang pera ngayon? Nagulantang ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, bilyon-bilyon ang pinagdidibatihan ngayon sa Senado at nalalaman natin, ako napapaganyan. Sasabihin nila napakahirap ng bansang Pilipinas. Ngayon, ipinahayag sa atin, hindi mahirap ang bansang Pilipinas. Amen? Kaya lang, nasa ng pera mo? Yan lang. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Ang pag-uusapan na topic po natin, nasaan ang aking yaman? Amen? Ngayon, basahin po natin ang ating verse po niyan. Ecclesiastes 5:10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang halin sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa akonting pakinabang. Ngunit ito'y may walang kabuluhan. Panginoon, ngayong pong umaga, matutunan po namin na meron kaming Diyos na lahat na nagbibigay ng pangangailangan po namin. Lord, turuan niyo po kami sa iyong mga salita na malaman po namin, Panginoon, na ang pananalapi ay bahagi lamang ng buhay po namin. Hindi ito ang buhay namin, Panginoon. Lord, tinuruan niyo po kami at tuturuan mula po sa araw na ito na ikaw, Panginoon, ang higit sa lahat sa aming mga pangangailangan. Kaya po, Panginoon, turuan, gabayan niyo po kami. Ikaw po ang iyong banal na Espiritu na siya pumilos, mangusap sa aming mga puso't isipan. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa aming po mga buhay sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ganito po ang sinabi po ng salita ng Diyos. Aminin na natin, pag may pera ka, malaki, maghahanap ka pa rin. Amen. Sino po dito may pera ng 1,000? May pera dito, may 1,000 ka ngayon. Sino mo may pera po dito ng 5,000? Meron ka 5,000 ngayon. Wow, yaman ni Pastor. Meron ka dito, sino po dito may 10,000? Hindi mo lang dala. May 10,000 ka. Ha? Hindi sa'yo. Oh. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba may pera sa bahay? May 20,000 ka ba sa bangko? Merong wala, Pastor, nasa kapitbahay. Sino po dito may 50,000? Meron ho ba dito na may pera sa kanya, sa bahay nila na 100,000? Meron po ba dito may pera 200,000? Meron ba? Kalahating milyon. Sino may kalahating milyon dito? Pare Richard, meron. May faith ba yan? May 1,000,000. Meron na ho ba? Meron ho ba kayo 1,000,000? Meron po ba kayong 10 milyon? Ito. Meron po ba kayong 1 bilyon? Wala, Pastor. Hindi po kasi ako nagtatrabaho sa DPWH. Okay? Ngayon, tingnan po natin, mga kapatid. Dapat po tayo sa nangyayari sa paligid natin, maging sa mga personal na buhay natin. Alam niyo po, ang pera, nagmumula yan sa Diyos. Amen?
Kaya tayo, lalo na tayo mga mananampalataya, mga Kristiyano, tinatawag tayo na katiwala. Okay, sino po dito may mga katulong sa bahay? Meron ba? May mga kasama sa bahay? No? Meron, pastor, yung asawa ko. Okay? Sino po dito yung merong pinagkakatiwalaan? Di ba? Alam niyo po, yung mga tao pinagkakatiwalaan natin, isa lang nasa isip natin yan eh. Alam niyo kung ano yun? Safe ang kayamanan mo sa kanya. Pag pinagkakatiwalaan mo siya, ibig sabihin doon, kahit may alas niya na pakalat-kalat, kahit may lilibuhin niya na pakalat-kalat, kung naiwan mo man ang cellphone mo, ang wallet mo, no, nawala ka ng 3 araw sa buhay, dahil pinagtitiwalaan mo yung taong yung pagbalik mo, naandun pa rin yun. Tama po ba? Kasi nagtitiwala ka at nagtiwala talaga ng totoo sa kanya. At yung taong iyon, katiwa-tiwala. Alam po ba, lahat ng kayamanan meron tayo ngayon, wala ka mang 1 milyon, ano mang kahalaga na meron ka, lahat ng yan binigay ng Diyos sa iyo at ipinagkatiwala. Amen? Kaya tayo, ang tawag pala sa atin dapat ay mabuting katiwala. Good steward. Kaya po, tayo ngayon, halimbawa, may trabaho ka. Alam niyo yung work mo, pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo yan. Amen? Meron ka maayos na pamilya, pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo yan. Lumalago ang kabuhayan mo, ang negosyo mo, pinagkatiwala lang ng Diyos sa iyo. So, what is our role para sa Panginoon kung pinagtiwalaan tayo ng Lord? Ang hinahanap sa iyo ng Panginoon at sa akin ay yung pagtitiwala niya sa iyo, dapat ganapin natin. Okay? At meron talaga na pinagtiwalaan mo, hindi naman naging tapat sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, napakasakit. May mga tao ka bang pinagkatiwalaan at the end, ginoyo ka. Ang saklap no? Grabe yung pagtitiwala ko sa iyo. No? Parang grabe yung sakit na naranasan mo. Ngayon, tignan po natin. Ang tanong ito, yan na ba yun? Wala akong kopya eh. Ang tanong ito, bakit wala kang kapera-pera? Pastor, huwag naman ganyan. May pera naman ako. Hindi, madalas, bakit? Sa tingin nyo. Tanong mo yung katabi mo, bakit madalas wala kang kapera-pera? For sure may dahilan at maraming dahilan. Kung bakit, of course, sinasabi natin, may mga panahon na mapera tayo. Pero marami siguro dito na nag-struggle sa maraming pagkakataon sa buhay niya na wala talaga siya kapera-pera. Nag-struggle siya. Kami rin, kahit pastor, nag-struggle din po kami dyan. Maraming pagkakataon sa buhay namin, dumating kami sa mga punto na wala talagang kapera-pera. At pinag-aralan po namin ang salita ng Diyos. At makikita po natin ang napakadaming dahilan sa buhay po natin, ba't nawawalan tayo? Tandaan, mabuting katiwala dapat tayo. Itong ibibigay ko po ay negative. Okay? At sasanayin po natin, kung nararanasan mo ito, kung bakit walang-wala tayo, matuto na po tayo kung ano yung prinsipyong ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? O, simulan po natin. Samahan tayo ng Panginoon. Number 1, bakit wala kang kapera-pera? Tamad. Practical. Amen? Naniniwala po ako, hindi ka magugutom kung ikaw ay masipag. Amen? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa katamaran, Kawikaan 21:25, kagutuman ang papatay sa taong batugan. Amen? Sabihin mo po, gutom. Naku, ang dami ko napanood ng dokumentaryo niya, no? Ang title, Gutom. No? Pero buti na lang, no? Yung katabi mo, hindi halata. Nagutom, no? kita niyo naman, ang ganda ng damit, di ba? Ang saya.
No? Kita mo naman, para hindi nababawasan ng bilbil. Kaya mo, ibig sabihin niya, may something na mabuti katiwala itong tao. Pero sabi ng verse, yun daw matugan o tamad, kagutuman ang papatay sa kanya. Pagkat ayaw niyang igawa ang kaniyang mga kamay. Mga kapatid, hindi pinotolerate talaga ni Lord sa buhay natin ang katamaran. It means hindi tayo nagiging productive in many ways. Kasi nga tamad, sino po dito, pag nakita mo anak mo, napakatamad, na tuwan-tuwa, anak, napapapalakpak ako, napakatamad mo, grabe, yung saya-saya ka sa buhay. O, aminin natin, sino dito pag nakakakita ng tamad, nakakainis? O, tasa damay. Ha? Nakakainis tignan, di ba? No? Pag yan gagala sa gabi, no? Tatambay sa kanto, no? Tapos pag-uwi, hanap, mami, anong pagkain? May magkain ba? No? Tapos mayami ang pagkakain, hihiga. Okay? Kukunin ng remote, no? Manonood ng Netflix, no? Pipili pa papanoorin, season 444, o, di ba? Manonood, tapos pag-ising niya, gala na naman. Walang saysay ang buhay, hindi nagiging productive, nakakainis minsan. Aminin na natin kahit ang Bible, ayaw niyang tamad talaga. Mga kapatid, sa panahon na ito, sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na yung todo mo. Konti na lang kasi eh. Amen. Tsaga-tsaga, talagang ganyan ang buhay sa mundo. Magtsatsaga ka, yung iba sa atin, para hindi magutom, alam nyo, hanga ako, marami sa inyo nag-o-online. Sino mo mga online seller dito? No? Kaya lang, wala nabili mga kapatiran. No? Bumili naman kayo sa kanila. No? May mga nagbebenta minsan dito ng mga tinapay, ng mga leche plan. Ako po, bumibili ng marami. Sabi ko po, nagsisipag yung tao eh. Amen. Ba't hindi mo susuportahan? Sino susuportahan natin? Yung katamad-tamad. Amen? Kaya sa Bible, malinaw, ang nire-recognize ng Lord upang siya ay payamanin, yung tao masisipag. Amen. Saludo sa mga taong masisipag na kahit pagod na, sige pa rin. Amen? Kalooban ng Diyos yan. Kaya lang, request ko, pag masipag, dapat may additional yan. Alam niyo kung ano yun? Wisdom. Amen? Hindi lahat na masipag yung mayaman. Maraming masisipag, hindi pa rin ganun kayaman. Bakit? Wala kasing wisdom. Kaya tayo hihingi ng karunungan. Lord, ito lang ba yung kaya kong gawin? O meron ka pang gustong ibigay sa akin upang mas maging malaki ang kita ko? Alam niyo po, meron akong sinusubaybayan na isa pong may-ari na parang carrot na french fries sa TikTok. Sinubaybayan ko po siya. Sa una, parang naawa ko. Wala talaga nabili eh. Wala. Nakikiusap nga eh, nabili naman kayo sa tindahan ko. Ikaw ba mahilig sa french fries? Potato, masarap. Pero carrots yung binebenta niya. Aba hanggang ngayon, nag-aalok ng kanyang produkto. Sabi ko, sipag ng taong ito. Alam niyo, ngayon, nai-interview na siya sa TV at lumalaki na unti-unti ang kanyang kita. Matiyaga, masipag, kaya yumayaman. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Magtyaga lang tayo. Pastor, ang liit ng kita ko, ang liit ng sweldo ko. Tyaga ka lang, kapatid. Huwag mo muna hangarin, nagsisimula ka pa lang. No? Umasenso ka sa maliit na pasimula hanggang sa lumaki at makita ng Diyos na ikaw ay isang good steward na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po niya, no, iwasan natin to mga kapatid. So anong prinsipyo meron yan? Prinsipyo 1, ang nanay ng gutom ay katamaran. Okay? Sabihin mo, ulitin mo yan. Ang nanay ng gutom ay katamaran. So, babalik-talin mo yan. Dahil tayo ang lingkod ng Diyos, tayo ay mananampalataya, dapat po hindi po tayo nagugutom. Amen? Then, totoo lang, naranasan mo na bang nagutom ang pamilya mo ng 2 linggo, walang nakain? Ano ba ganun dito?
O wala, di ba? Marami nga sa inyo nakakapag-eat all you can pay. No, yung iba sa inyo, sa halip na 3 times a day lang kumain, 6 times a day pa kumakain. Walang gutom. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala kagutom-gutom. Alam niyo kung bakit? Kasi yung katabi mo, mabuting katiwala. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Lord po doon? Kapatid. Pangalawang dapat natin pag-usapan, kung minsan bakit wala tayong kapera-pera, ikaw ay tinatawag na maligayang gastador. Ang saya-saya mo pag maraming pera, gastos doon, gastos dito. Lagi ko pong ginagawang illustration, ito pong kantang ito. Tignan niyo po. Sige na. Next mo. Mamaya na yayan mo na. So, post mo na. Sabi ng, balik. Sabi po dito, I got a feeling. Sino dito yung lagi feeling ang inuuna, no? That tonight's gonna be a good night. That's tonight gonna be a good night. That's tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spend it up. I feel go out and smash it. If we get down and go out and just lose it all, I feel stressed out. I wanna let it go. Mga kapatid, sino may kanta yan? Yung mga musician, alam yan eh. Yan yung, kinanta ng Black Eyed Peas. Inis na inis ako sa kantang yan. Pero pag pinakinggan mo, mapapainta ka talaga eh. Pero yung mensahe pala niyan, teka muna, parang hindi pa Kristyano yung mensahe niyan. Sinasabi ng kanta, pag meron kang pera, waldasin mo. Tapusin mo ng isang gabi. Ubusin mo. Amen? Sino dito parang kinanta ng Black Eyed Peas? Pag may pera, punta dito, bili doon, gala dito, pag-uwi, wala na pera. One-time millionaire ang tawag natin. Kaya tinatawag niya, waldas moment ng buhay mo. Aminin natin, sino sa atin nakaranas ng ganyan? Winaldas niya ang napakalaking pera sa maiksing panahon. Ito pangit. Nawala bigla ang pera niya sa sobrang gastos at ang gastosan niya walang kapararakan. Sayang. Yung bang inubos mo, wala. No? Di ba merong isang tumama sa sa lottery sa Amerika na Pinoy o sa Canada? Parang 280 million dollar, parang ganon. Kung matanda kung magkano eh. No, tapos, ang nagtakbo ng istorya niya, dahil sa sobrang saya niya, no, maligayang gastador, ginawa niya, bumili ng bahay na napakamahal, bumili ng 5 sports car, tapos binigyan lahat ang kamag-anak ng pera, ang kapitbahay. No, pagkatapos, wala pang 2 taon, yung kanya napanalunan na 200 plus, I think, na milyon dolyares na ubos, na bankrupt. Wala. Alam nyo, ang isang pagkakamali na nagawa niya, hindi siya nag-invest ng maraming negosyo na waldas. Kaya ito si Black Eyed Peas, pasaway ng kantang yan eh. Ini-encourage niya ang tao na, sige, busin natin ang pera natin sa walang kapararakan na bagay. Mga kapatid, tandaan, tayo ay mabuting katiwala. Kaya, kung meron ka man ngayon, kumikita ka ng ayos, o anumang mga resources meron ka, tandaan, huwag sayangin ang pananalapi. Pero huwag naman maging madamot. Amen? Kaya sabi po ng verse, balikan natin yung verse, Kawikaan 21:20, ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan. Amen? Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Okay. Sabi pala ng Kawikaan sa verse na ito, yung tao palang nagwawaldas lagi ng kanyang pananalapi,
sa walang katuturan na bagay. Ang tawag pala doon ay mangmang. Ha? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gastos pa more. Okay? Ingat, mga kapatid, sayang. Kasi nga, pinagkatiwalaan ni Lord yan eh. Kaya minsan yung mga impulsive decision natin sa pagbili ng mga bagay, we need to be wise. Okay? Kasi bagay lang naman yan eh. Mga kabataan, kung hindi pa kaya ni nanay, tatay, na bumili ka ng iPhone ano ba ngayon? 17 Pro? Wag muna, wag pilitin. No, ayaw nating kalungkot niya ng mga magulang natin. Bakit ba lahat na naririnig ko? Bata pa lang, ang nire-request iPhone na. Bakit tayo? Pastora, no, nung panahon natin paiyakan maibili ka lang ng cellphone Nokia lang noon, yung parang pangkaskas ng yen. Pero sikat nung araw. Ngayon, gusto ng mga bata, bakit ba iPhone? No? Sabi nila maganda. Anyway, sabi ko nga po, kung hindi kaya, huwag pilitin muna. Amen? We need to control. Kaya yung kayamanan mo, matuto ka rin gumamit kung saan dapat pagkalagyan. Okay? Kaya tandaan, maging matalino, pag matalino ka, napupuno ka ng kayamanan. Amen? Pag waldas ka ng waldas, mangmang. Amen? Iwas, no? Mga kapatid, palakpakan muna natin sila. Sino po may natututunan ngayon? Nako, ano po yan? 2 puto. Kaya, ano oras na po ba? 10:70. Mga 1:30, tapos na po tayo dito. Okay, number 2. Ang prinsipyo matututunan natin po dyan, ito. Huwag kang laspag pera. Okay, sabihin mo, huwag kang mag-aksaya ng pera. Ay, ito. Ito ang isa sa matinding ikinalulungkot ko. Okay lang na minsan ang pera mo, magastos mo sa pagkain. Tama po ba? Kinaliligaya mo naman yun. Okay, minsan, ang pera mo, nagagastos mo sa pang-vacation. No? Minsan, namamasyal kayo, gumagastos. Kinasisiyan mo yan Minsan, nagagastos mo ang pananalapi mo sa ibang mga tao. Tama po ba? Pero alam niyo po, yung isang pinangihinayanan mo, yung ang pera mo maubos dahil sa bisyo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, tigil-tigilan mo na ang bisyo. Sayang ang pera, boy. Amen? Sayang. Yossi, magkano Yossi ngayon? Sino pa ba nag-Yossi ngayon? Magkano na Yossi ngayon? Isang stick. Hindi nga, 8? Parang kabibili ko lang kahapon 7 pesos ata. 8 na pala ngayon? Hindi, 10 peso? Ibig sabihin, kung nakaka-10 stick ako sa isang araw, 100. Pambili ko na rin ng rosas kay Pastora yun Diba? No? Isang rosas at sampalita. Bibasan ko ninyo. Ay, ganito mga kapatid Ngayon, this time ako makikiusap bilang pastor. Ingatan natin yung pinagkatiwala ng Lord. Amen. Huwag kang maa-attack. Okay? Baka may mag-alok sa'yo, scammer pala. Kaya nga, may matalino Okay? Ang matalino, napupuno daw ng kayamanan. Umaasenso, umuunlad, because matalino siya. Amen? Okay, pangatlo. Bakit wala kang kapera-pera? Sabihin mo yan salitang yan, madamot. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang hindi ikaw yan. Amen? Madamot, hindi mapagbigay. Ako, isa sa pumipigil ng blessing ng Lord sa atin, kapag nakita ni God, ang damot mo. Amen? Alam niyo po, ang kadamutan, hindi ugali ng Diyos. Si Lord mapagbigay yan Dapat ikaw din, ako din, tayong lahat ay mapagbigay. Can you imagine, God offered His own life,
God gave His only begotten Son. Pagmamay-ari niya yun, possession niya yun. Bakit niya ibibigay ang kaisa-isang anak niya para ialay sa kasalanan? Si Lord, so walang damot, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Grabe mapagbigay si God sa atin. Kaya sa buhay po natin, kagaya ng Panginoon, dapat din po katulad natin si Lord. Hindi po siya madamot. Kaya niyang ibigay sa kapakinabangan ng ibang mga tao. Sino po dito, maraming tao na natulungan, financially? Meron po ba? May natulungan ka na? O ikaw ang laging tinutulungan? Sino po dito, marami na natulungan? Yung bang, no, nagluto ka ng adobo, nakita mo walang ulam ang kapitbahay, nabigyan mo, di ba? Yung kasama mo sa trabaho na scam, no, binigyan mo ng 20 pesos, no, pampalubag loob sa iyo, kahit pamasahin man lang. Di ba? Nararamdaman nila na nasesense siguro ng iba that you are a very giver person. Bilang pastor, I want to be a giver. I want to practice what I preach. Alam niyo mga kapatid, ang pagbibigay ay ugali ng Diyos. Amen. May verse pa tayo dyan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Nabasa niyo na yan? Kawikaan 11:24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Taas ang kamay na mayaman na ngayon. Amen. Lalo ka pang yayaman kasi mapagbigay ka. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Nagbigay tayo sa Panginoon na, hindi pwede. Marami akong pangangailangan. I have a lot of needs. Pastor, huwag mo kayo encourage sa may sakit ang anak ko, nasa ospital. Alam niyo po ba, sa kasalukuyan, yung bilang akong lalaki, nasa perpetual po ngayon. At nag-uusap-usap sila magkakapatid ni Pastor. Kung sabi ng doktor, kailangang i-bypass. Di ba? Ano ba yung bypass? Yung may pulis na lulusot? Ha? Ano? Operation to. Bypass. Operahan. At ang sabi nila, Pastora, plastic. Anong gagawin sa puso? Plastic, babalinahin ng bara. Ayun. Yung tatanggalin ang bara. At napakamura pala ng Pastora na nagkakahalaga ng operation ay 1.2 million. 900 to 1.2 million. So, nagpipray sila at nag-uusap kung anong magiging desisyon. Ako nagpipray, sabi ko, Lord, yung best decision, kung ano yung will mo para sa biyanang kong lalaki. Malakas pa eh. No, kaya lang, pag sa operation, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pero, we need to pray dahil sa biyanang kong lalaki. Gusto natin, gumaling talaga siya. So, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. Amen? Pag matulungin ka daw, luluwag ang pamumuhay mo. Okay, hindi luluwag ang bulsa ha, it's a aasenso. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Proven na po yan. Nakakita talaga ako ng marami mga tao napakamatulungin sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kahit hindi mismo personal siya nangangailangan, makita nila ang anak nangangailangan, ang daming tumutulong. Principle ng Biblia. Kaya po matutunan natin, kung gusto nating magkapera, huwag tayong maging madami. Amen. Maging mapagbigay para lalo kang yumaman. Amen. Nagpa-practice po kami ng ganyan. Sabi ko, Lord, ang pera lang naman yan. Diba? Pinost ko sa GC natin yung pag ang pera daw ay nawala, wala namang nawawala. Kapag ang kalusugan ay nawala, may maliit na bagay na nawawala. Pero kapag ang karakter ay nawala, lahat nawala sa'yo. Nabasa niyo ba yan sa GC? Kaya po, ibig sabihin, sa point po niya,
ang pera pag nawala, huwag na natin panghinayanan. Marami nagpapakamatay dahil sa pera. Amen. Tandaan, huwag kang magpapa-stress sa pera kasi ang pera ay cycle lamang po ng buhay yan. Parte lang. It means kung wala kang pera ngayon, darating ang time magkakaroon ka. Kung marami kang pera, minsan dumadating, nawawalan ka rin. It's like a cycle in life. Kaya tatutuin natin ang pananalapi na hindi hari ng buhay natin. Ang hari ng buhay natin, walang iba kundi yung nagbibigay ng provision sa lahat ng ating pangangailangan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo muli sa iyong katabi, huwag na tayo magmukhang pera. Amen? Huwag kang maging madamot, maging mapagbigay ka. I want to bless other people through giving. Amen? Nasaan ba yung cellphone ko? May tatawagan ako. Ito naman, sabihin mo sa katabi mo, may pera ka? Ha? Ito naman, pag pinunin ko, wala naman eh. Sabi nga ng isa sa inyo, papel lang yan. Magkakaroon ka din. Ang dami mong nga yellow pad sa bahay eh. No, ang dami mong notebook. If I give to someone, ito pong 1,000, do you think magaganap sa akin yung verse na yan? Amen. Kung nasanay ako na laging tumulong at maging mapagbigay, do you think magaganap sa akin ang verse na yan? Amen. So, pag ito ba binigay ko sa music team natin? Amen. Wala si Daniel eh. Senior representative ng music team. Ano so? Ikaw malapit eh. Mag-SP kayo ha? Mag-SP kayo. Hindi, Starbucks. Hindi po Starbucks. Kulang yan. Hindi, balik mo. Illustration lang yun. Hindi, I want to bless the music team. No? Alam niyo po, as a pastor, ang dami mo pangangailangan, pag nagbibigay ka pa, that's it, di ba? Bakit madalas hindi ka nagbibigay? Una mong tinitignan, marami kang pangangailangan. Do you think kailangan ni pastor yung 1,000? Bilang ko nga, nasa hospital eh. Kailangan niya yun eh. Amen? Ang gasolina nga po namin, 3,000 buwan-buwan eh. Ay, hindi lang ba? 5. Ba't nahingi ka sa akin minsan ng 8,000? Di ba? Sabi, siguro may naglalaro sa isip nyo, si Pastor, bakit binigay yun? Di ba higit kong kailangan yan? Amen? Totoo, may mga maraming pagkakataon, ang needs ng church, madalas naaabunuhan po namin. But we never give pressure sa ating pinansyal. Balik niyo yung pera namin, ha? Kailangan namin yan. We don't do that. We do it for the Lord. Amen? Pag nagbigay kami, madalas ako personally, hindi ko na nare-reimburse. O siguro nalilimutan ko lang finance. Actually, naipon yung mga resibo. Mamaya, bibigyan sa inyo. Amen? Because I want to give. And I believe in these promises. Naniniwala akong pag pala ako naging mapagbigay, mas lalo ako yung umuunlad, yumayaman. Totoo po ba yun, mga kapatid? Tignan mo yung katabi mo, na-practice mo na ba yan? Lagi kang maging mapagbigay. Amen? Dahil siguro nakikita din ng Lord ang bawat isa sa atin kung sino tayo. Eh ako, ang dami kong pangangailangan po ngayon. Si doktora nga may sakit ngayon eh. Kailangan bumili kami ng gamot. O sayo, pabili mo na rin ng gamot yun. But we give unconditionally. Hindi kami nagdadahilan kay Lord na, Lord, wag muna ngayon. Ayaw ko muna mag-text ngayon, Lord. Ang tindi ng pangangailangan ko po ngayon eh. Nauunawaan mo naman ako. Tingnan niyo kung paano natin ginajustify
ang pangangailangan natin na parang ayaw natin pagtiwalaan si Lord sa kanyang mga salita. Amen? Mga kapatid, ayusin na natin to. Pag gusto mong laging may pag-unlad at kaperahan sa iyong sambahayan, turuan natin pati ang ating mga anak, magbigay ka. Amen? Ang nagbibigay ay lalong yumayaman. So anong prinsipyo? Prinsipyo number 3, kung gusto mong yumaman, maging mapagbigay. Amen? Pastor, sabi natin yan, yun, yung verse na yun. Amen? Sabi ko, Pastor, para nangihinayang ka ha? Para sama ng tingin mo sa akin, ha? Ha? Kita nyo? At dadagdagan pa raw ni Pastora. O, kita nyo, tatay, nasa ospital. I believe, mga kapatid, money is nothing. Kasi si Lord naman na nagpo-provide yan eh. Amen? Tanong mo yung katabi mo, sana gayahin mo si Pastor. Sana gayahin mo. Hindi ako nagpaparinig, kapatid. Amen. Actually, tinignan ko yung bag ko, parang yun na lang po yung natitira sa pera ko. Alalahanin niyo po na meron po pangangailangan ang aking po mga anak. Hindi naman ako nangungonsensya, kaya lang po, talagang kailangan ko pong tulungan yung aking yun. Alam niyo pa, mga kapatid, sabi ng mga Thessalonian, sa kabila ng kanilang kahirapan, sila'y nagmakaawa na sila'y makatulong. May verse na gano'n, grabe. Sabi ko, anong klaseng ugaling pagbibigay talaga? Nagmakaawa kay Apostol Pablo, Pastor, huwag niyo kaming pigilan na magbigay. Maaring nagagalit pa. Kahit walang-wala kami, sabi ng NIV version in severe poverty. Walang-wala, pero nakiusap sila na sila'y maging mapagbigay, lalo na sa mga kapatiran. That's a good example. Sa church na ito, let us practice yung pagiging mapagbigay. Amen? Pero huwag naman laging umasa sa libre. Bad attitude na din po yun. Amen? Sino dito gusto lagi libre? No? Okay lang yan, sa ilang panahon, susunod ikaw naman libre. Amen? Mas masarap ang nanlilibre kaysa sa nililibre. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, ha? SP tayo mamaya. Sundin mo yung sinabi ni Pastor, ha? Principle 3, be a giver. Do it for God, not for men. No? Para hindi ipakita sa tao, ako yung magbigay, no? Pinakikita mo, Lord, kung paano ka mapagbigay, gusto ko mag-reflect din sa buhay ko ang ganong klaseng katangian para sa ibang mga tao. Let us give. Let us help one another. Sa paanong paraan, sa kaya mong paraan, sa kakayanan meron ka, gawin mo ang pinakamabuti para sa iyong kapwa. Amen? Nasa kamay na maraming pangangailangan dito. Amen? Wala kayo, huwag ka na mag-alala. Amen? Lilipas din yan. Kaya mga kapatid, huwag ka mag-alala, may mga kapatiran tayo. Amen? Sino po dito nakaranas ng tulong sa kapatiran? Ang dami na. Nagte-testimony yung mga yan. Amen? Sino dito nautang ka ni kapatid? Alam nyo mga kapatid, ganito ha. Ang pagpapautang ay okay lang po yan. Basta may kakayanan. Pag alam mo wala masyadong kakayanan, ang suggestion ko, bigyan mo na lang siya, tulungan mo na lang, huwag mo pautang. So kung nanghihirap siya ng 1,000, bigyan mo na lang ng 2,000, tulong mo na lang sa kanya. O kaya 200, 500, kaya po yun. Baka may mga panahon kasi mas lalong magigipit yung mga kapatiran. Kaya kung kayo po ay mangungutang sa akin, hindi po ako nagpapautang, nagbibigay na lang po ako. Amen. So, sino po gustong mangutang dito? Sabihin niyo po, lilipas din yan. Number 4, mga kapatid, kung minsan kasi, ang kaligayahan mo lang, pera.
Amen? Kaya lalo kang nawawala ng pera. Tingnan niyo po itong larawan nito. Naranasan mo na yan. Yung may sakit ka, tinapalang ka ng pera. Bakit biglang bumalik? Pinaraktis ko po yan sa nanay ko. Nakahiga, nangangatog, nilalamig. Nung tinapalan ng 500, bumangon. At tinanong kami, saan tayo gagala? Alam mo bakit? Kasi mentalidad lang po. Bakit kayo pag walang pera malungkot? Iba mentalidad lang naman eh. Amen? Bakit pag binigyan ka, nagiging maligaya ka, lumalakas ka, kasi nga somehow ang kaligayahan mo, pera. Alam mo, sa bilang anak ng Diyos, mga kapatid, huwag tayo ganon. Dapat po maging maligaya tayo dahil dito. Tignan niyo po ito. Verse. Anong verse natin? Sabihan mo sa mayayaman na huwag magmataas. May mayaman na dito, di ba? Huwag na magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di nananatili. Tignan niyo yan, ha? Yung Bible, tinuturuan tayo. Huwag kang magyabang, ha? Dahil marami kang pera. Huwag kang umasa dyan sa pera mo. Kasi hindi yan nananatili, hindi yan nagtatagal. Eh ano gagawin natin bilang mga born again? Kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Kaya nga po, ibig sabihin lang ng verse, ang kasapatan mo, kaligayahan sa buhay, ay ang Diyos na masaganang nagbibigay. Amen? So, ano matututunan natin prinsipyo po dito? Ano mang ibinibigay ng Diyos sa buhay natin ay siyang ating tunay na kaligayahan. Amen? Tinanong ko po kayo kanina, sino may pera? Wala naman nagtataas. Hindi wala kayong pera. Amen? So, ibig sabihin ba, no, malungkot kayo? Amen? Ako nga po, walang 5,000 ngayon eh. Pero malungkot ako? Hindi. Kasi ang kaligayahan hindi naman nababase sa pera lang. Pero pag nalungkot ka at wala kang pera, isa lang ang ibig sabihin doon, kaligayahan mo ang pera. Amen? Bakit gano'n? Pag walang pera, mainit ang ulo mo. Ang kapanatagan mo ba, ang pagiging peaceful mo ba ay nasa pera? Amen? Pwede bang kahit wala tayong pera, peaceful ang buhay? Amen? Kahit ba wala tayong pera, pwede ba hindi mo binubungangaan, sister? Pwede ba mangyari yon? Yes. Kasi ang kaligayahan natin ay yung mga bagay na nanggagaling sa Diyos. Ako, maligaya po ako kasi ang dami mga blessing na binibigay ng Lord sa amin. Financially, emotionally, spiritually, ang dami. And we need to recognize ang mga bagay na binibigay ng Diyos. In a very small things, mga kapatid. Lagi kang matutong magpasalamat. Amen? At kilalanin mo ang Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lahat ng kayamanan sa daigdig, yung binasa kanina ni Sister Ana sa opening natin, lahat ng kayamanan sa daigdig, sino nagmamayari? Walang iba kundi ang Panginoon. Siya rin yung may karapatan sa iyong bigyan ka. Amen? Kaya ikaw po ay bibigyan ng Panginoon ng kayamanan. So, principle number 4, mas maging maligaya ka para kay Lord, hindi dahil lamang sa pera. Of course, nagpapaligaya talaga ang pera. Pero, hindi po yan ang totoong kaligayahan. Bakit? Kasi, mawawala rin naman eh. Amen? Si Lord hindi mawawala sa buhay mo. Now, kahit wala kang pera, dapat ay magpakaligaya ka sa buhay. Pero, hindi ibig sabihin po baka sabihin, Pastor, mali ang tinuturo mo. Dapat po, nagsusumika pa rin po tayo. Amen? So, ano pa ho? Panglima na tayo. Bakit wala kang kapera-pera? Number 5, kasi ang pera sa iyo ay nagmula sa kasamaan. Sino po dito ang nagkakasino?
May casino sa Binyag. Gusto niyo malaman kung saan? Sa Nepa Highway, yan po sa may Kandalan. Actually, natalo nga po ako ng isang araw ng yung alam po. Ay, grabe to ha, mga kapatid, usap-usapan. Alam natin na papadami si Brother Joel Villanueva. He is a son of Brother Eddie Villanueva, Senator. Sabi ko, napahawa ko sa ulo. Paano to? Kilala niya that he is a born-again Christian, JIL, anak ng pastor. At po, Lord, tulungan niyo po kami ha. Kasi alam sa Senate, alam ng tao sa Pilipinas that he is the son of a great evangelist, Brother Eddie Villanueva. Isang haligi ng Kristyanismo sa bansa natin, late 70s, kasaganaan ng pag-iibanghelyo, at maraming naligtas dahil sa tatay niya. Amen. Sabi ko, Lord, hindi ko gustong i-judge si Brother Eddie. Hindi ko alam eh. Totoo nangyari, may nagsasabi, talagang bulap daw yan, may nagsasabi, nadamay lang yan. Alam nyo, ito pong mga nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. Alam natin, sa isang banda, marami talagang kumukuha ng pera sa bansa natin. Marami po talaga ang nagnanakaw. Aminin natin po yan. Meron po talaga. Amen? Hindi natin alam nga lang sa ngayon kung sino. Dog of Faith Christian Church believers, mga kapatid, huwag tayong manghuhusga. Amen? Hindi pa natin alam 100% kung sino talaga. Amen? Huwag kang magmumura sa Facebook at minumura yung mga nasa Senate. No. Ang role natin ngayon is to pray for them. Amen? Wala tayong magagawa. Yun ang sistema eh. Yan ang umiiral sa bansa natin. Buti nga lang, lumalabas na yan. Amen? Kaya ito, warning ito sa atin, kahit na tayo born again, pwede rin tayo madamay sa ganyang bagay. So, kapag ang pera ay nagmula sa kasamaan, ano sabi po ng Bible diyan? Ayan. Kawikaan 13:11. May picture yan, no? Mamaya, sige. Balik tayo sa verse muna. Verse, Kawikaan. Ang yamang tinamo sa daya, madaling mawawala. Yung mga scammer, madaling mawawala yan, ha? Yung pera niyan. Ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Kaway-kaway sa mga nagpapagal dito, nagtatrabaho. Amen? Kayo po, blessing ng Lord yan sa inyo. Amen? Pinagpala po kayo dyan. Amen? Kaya po, maniwala po tayo, lahat ng meron po sa ating buhay ay pagpapala ng Diyos. Okay? Kaya yung po mga kapatid, yung po mga nag-work, gusto ko sabihin na magtiyaga po tayo sapagkat nandiyan ng blessing. Amen. At kung ikaw ay nakakagawa ng pera nang galing sa kasama, tigil-tigilan mo na. Amen. Tigilan mo na rin ang pagtaya sa 8:29, 2:22. Kaya ka walang pera eh. Nataya ka pa dyan, kung meron man. At huwag ka na rin pupunta sa mall at bibili ng bingo cards. Bingo! Tigil-tigilan mo na rin. Amen. At huwag ka na rin pupusta sa puti, sa pula. Wala kang pera. Mawawalan ka. Mga kapatid, we rebuke in this church, mawala ang mga mansusugal. Kung meron man, I rebuke in Jesus' name. Kaya ngayon, i-rebuke tayo ng salita ng Diyos. Huwag ka na magsugal. Huwag ka na mag-online sabong. Huwag ka na mag-casino. And then, huwag ka makipagpustahan ng mga online games. Tigil. Amen? Walang pera yan. Hindi yan magiging pagpapala sa iyo. Amen? Si Pastor pa nagsusugal. Hindi. Ang buhay ko lang sinugal ko sa isang babae pinakamamahal ko. Nox naman. Pingalang talo. Panalong-panalo. Grabe. Kaya hindi, mga kapatid, yung usapang
practical mula sa salita ng Diyos. Kapag ang pera ay nanggaling sa daya, mawawala ka agad yan. Amen. Picture na 556 billion ang pera daw mula noong 2022 ang naging allotted doon po sa flood control projects. May nabasa po ako nung isang araw na ang para maubos mo daw ang 1 milyon, gagastos ka ng 2,000 plus araw-araw. At para maubos mo daw ang 1 billion, ay gagastos ka daw ng 2.7 billion araw-araw. Kapatid, na-realize mo ba? Sabi mo sa katabi mo to, kailangan maging bilyonaryo ka para hindi ka na maubusan. Tama, si pambansang kamo. Bakit ba bilyon-bilyon ang kinukuha? Yung 1 billion nga daw, hindi na kayang ubusin eh. Amen. Kaya tignan niyo po, kung ikaw'y nagtatrabaho, at dito po nag-aalab ang puso ko eh. Totoo yung sinabi. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bansang Pilipinas, halimbawa lang ha, may sweldo ka 300 plus. Yun daw nanakaw sa Flash Flood Control Project, Ghost Project, alam natin is 30 billion plus ang laki nun. Yun daw 32 billion. Pag ikaw ay simpleng nagtatrabaho sa bansa natin, hindi mo raw kayang kitain nyo kahit nung nabuhay ka pa sa panahon ng Kastila. Can you imagine that? Ilang daan taon para 200 plus years bago mo kitain yun. Eh, ang totoo, ang buhay mo lang, buhay ko, hindi naman naaabot halos na 100. Amen? Kaya ibig sabihin, hindi kayang ubusin talaga eh. Grabe. Kaya meron akong kakilala, ang pangarap niya, magkaroon siya ng 1 billion. Hindi na kayang tapusin. Hindi na kayang ubusin. Sabi mo sa katabi mo, sana all, may 1 billion. Kaya huwag ka na magalit. Hayaan mo sila. Nire-report nila 32 billion, no? 120 million ang nakuha ni ganito, ni leader na ganito. Hayaan mo sila. At sabi ng Bible, ang perang galing sa masama, hindi magtatagal. Amen. Pero ikaw, magkaroon tayo na integridad. Kapag tayo ay anak ng Diyos, maging matagal po tayo. Okay na yung simple buhay, di mo ba? Simple lang. Kahit pa paano nakakabili ka ng cellphone, simple. Kahit pa paano nakakain mo sa Jollibee ang anak mo, maging masaya ka na doon. Amen? Bakit? Kasi marangal ang trabaho mo. Amen? Kaya kung hindi marangal ang trabaho, isuko na rin natin sa Panginoon. Meron ba nagbebenta ng kidney dito? Tingnan nyo, baka wala ng kidney ang katabi mo. Hindi marangal. Amen? Meron ba dito nagtutulak ng shabu? Stop na. Amen? Nauubos pa ang pera dahil sa bisyo. Stop na rin. Huwag sayangin. Maging maligaya. Huwag ka na mangarap na yumaman na sobrang yaman katulad nila. Amen? 556 billion. Eh ano kung meron ka niyan? Sabi ni Jesus, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Amen? For God, hindi mahalaga kung ano ang laki ng kayamanan natin sa daigdig. Ang mahalaga kung ang laki ng kayamanan meron ka sa puso mo bilang anak niya. Amen? Kaya tingin ko talaga sa ating lahat mga bilyonaryo. Amen? Kabayan mo ang katabi mo at sabihin mo, welcome to the club of billionaires. Amen? Praise God. So what principle na matututunan po natin dyan? Prinsipyo, panglima, huwag gumawa ng pera mula sa kasamaan. Lord, we surrender everything. Lahat ng mga perang galing sa masama, dalhin niyo po sa kabutihan. In Jesus' name. Amen. Kaya kahit po kipit na kipit tayo, no, kung minsan natutokso ka, no, natumaya. Kung minsan pag napadaan ka, naiisip mo, yung tatay ko nasa ospital,
Kaya ang daming nasasadlak sa krimen, hindi niya kaya na tanggapin at kilalanin ng Diyos na nagpapala. Kaya the Lord will provide lagi sa buhay po natin. Pang-anim, bakit wala kang kapera-pera? Mahalaga to. Kaya wala rin tayong kapera-pera madalas. Hindi ka kasi nagtatanim sa matabang lupa. Kung saan mo dinadala ang pera. Tinuruan pala tayo ng Bible, magtanim tayo sa matabang lupa. Amen? Kasi doon, umuusbong. Paano mo malalaman kung mataba ang isang lupa? Meron ba magsasaka dito? Paano mo malalaman, yung mga plantitos nung panahon ng pandemic, paano mo malalaman kung mataba yung lupa? Itim, o itsura, kulay, amoy, mga ganyan. Pero ang isang katangian, malalaman kung mataba ang isang lupa. Pag nilagyan mo, tumutubo agad. Ang bilis. Hanapin mo yung ganun lugar, yung ganun tao. Kanino, saan, at sino ako magtatanim para mas lalo umunlad ang aking buhay. Practically, ang mabuting Kristiyano ay matabang lupa. Yan katabi mo ngayon. Marami po dito mabubuting Kristiyano. Magtanim ka sa buhay po nila. Matabang lupa po yan. Hindi mataba katawan, matabang lupa. It means, metaphor po yan. Na kapag nagbigay, tumulong ka sa matabang lupa, sumasagana, umuusbong ka agad eh. Amen? Simpa matatabang lupa. Alam niyo po ba ang simbahan matabang lupa? Ba't hindi ka magbibigay? Magbibigay ako para sa Panginoon. Matabang lupa itong lugar na to eh. Amen? Sino pa ang matabang lupa? Alam niyo po ba, si Bishop matabang lupa. Nagbibigay rin po kami sa kanya. Nagbibless po kami sa kanya. We believe matabang lupa. Amen? Dito kaya, sino matabang lupa? Amen? Baka yung katabi mo. Amen? No? Pag ikaw ay naglaglag sa hindi matabang lupa, ano nangyayari? Walay. Wala nangyayari. Sayang. Amen? So, tandaan po natin. Pag gusto natin yumaman, umasenso, magkapera, magtanim ka sa matabang lupa. At ang pinakamaganda, magtatanim ka sa pangmatagalan. Tingnan po natin yung verse natin yan. Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman. Kaya po laging mayayaman, no? Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain ng kalawang ang inyong ginto at pilak at ang kalawang ding iyon na magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inumpok ninyo para sa mga huling araw. It is a warning mga kapatid. Kaya tayo, magdadala tayo, mag-bless tayo, at tiyakin po natin, ang pagdadala po natin, ay merong pong value sa pangwalang hanggan. Tingnan niyo po yung marami pong mayayaman, iiyak sa huling araw. Alam niyo kung bakit? Ginawa nilang Diyos ang kanilang kayamanan. Hindi nila naintindihan, yun din ang gagamitin ng Diyos sa kanila para mapahamak ang kanilang kaluluwa. Kaya sabi ni Bishop sa akin, papaalalahanan talaga natin yung mga kakilala mong mayayaman. Papaalalahanan. Ang kayamanan hindi magtatagal, ang kayamanan hindi madadala sa langit, hindi madadala sa hukay. Ang kayamanan ay hindi pagmatagalang. Isa na magtatagal, yung pagkilala mo sa ating pong Panginoon. Kaya, meron ka bang kakilalang mayayaman na napakasakit, sarili lang ang gustong intindihin, hindi tumutulong, talagang ang kayamanan para sa kanila lang. Remind them, sabi po ng Bible, paalalahanan niyo sila na mayroong paghuhukom ang Diyos. Kaya, ang kayamanan talaga, dito lang po yan. Dito lang. Pagdating natin sa langit, mga kapatid, ang kayamanan, inaapak-apakan lang po natin sa langit. Sa langit, ang bahay mo, yari sa mamahaling mga bato, diamante. Sino may alam, magkano ang gramo ng diamond dito?
may mga nag-aalahas dito. Magkano gramo ng diamond? Meron bang gismin? Lampas. Lampas. Sa ano daw, sa langit, sabi po ng Revelation, pag may bahay ka doon, yari yun sa ruby, yari sa diamond, tapos ang pintuan mo ay mamahaling bato, tapos yung pathway mo, yung kalsada, na dadaanan mo, ginto. Kaya ibig na sabihin nun, kung ikaw naging mahirap dito, pagdating mo sa langit, mayaman ka dahil sa Panginoon. So bakit ka malulungkot? Kung wala man ako dito, darating ang time, may kayamanan ako sa langit na hindi nauubos. Dito nauubos, pero ang kayamanan sa langit hindi natatapos. Dahil ang pinaka-natatanging kayamanan natin, meron tayo sa darating na panahon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba palapakan natin ang Panginoong Jesucristo? Prinsipyo, ika-anim, magtanim ka para sa walang hanggan. Amen. Ang mga tinatanim mo, especially financially, lagi may kaugnayan kay God. Amen. When you give, tumulong ka. Gawin mo yun para sa Panginoon. Eternal values po ang tawag natin doon. I-inherit nyo po yun pagdating sa langit. Amen. Naging matulungin ka sa mga taong nangangailangan, nakikita ng Panginoon nyo, walang hanggan po yun. Amen. Pero pag niraspag mo ang pera mo sa bisyo, wala yun. Hindi po walang hanggan yun. Mabubura po yun, masusunog. Kaya naiintindihan po natin ang prinsipyong ito sa buhay natin. Kaya yung ginawa ko pong pagbibigay, ginawa ko yung para sa Panginoon, that is walang hanggan. Amen. When you give something to the Lord, iyon po ang tawag natin doon, walang hanggan. Panghuli, ito po. Bakit wala kang kapera-pera? Hindi mo natutunan maging matapat sa pagbibigay sa Panginoon. Hindi ka nagbibigay. So, ano ang imumultiply ni God sa'yo? Amen. Bigyan mo si Lord ng isang bagay na makita niya sa atin na kapag ginawa natin, meron siya dahilan para paramihin yun. Amen. Bakit wala kadalasan, hindi natin natutunan na maging matapat sa pagbibigay sa Panginoon? Amen. Kaya pastor nga, maintindihan mo ako, marami akong pangangailangan. Again, para sa Panginoon ito. Sabi po, dito po sa pagiging born again natin, meron pong verse kasi yan, na ayaw ng iba. Malakias written, ibigay ninyong buo ang inyong ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga dulungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. It's all about giving our tithes to the Lord. Nagtrabaho po ako, nagbibigay po ako ng ikapu. May negosyo, tumutulong pa rin po kami sa church. Nagbibigay po kami. We want to be faithful in giving to the Lord. Alam niyo po, ito pong ikapu. Ibig sabihin ng ikapu, sa hindi po nakakaalam, yan po ay isang batas o practices na ginawa sa Old Testament at nanatili yan noon sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kahit ang mga disciple, nagbibigay po sila ng abuloy, ng ikapu, para sa gawain ng Diyos. At kapag nagbigay sa church, ano sabi po diyan? Iyan po ay matugunan ang pangangailangan ng simbahan. Okay. Malinaw po sa praktikal na pananaw. Ako po, meron pong allowance lang. At bago po ako mamaya, bibigyan po akong allowance. Bago po kami halos kadalasan, pag binigyan po ninyo ako ng allowance, bago po ako lumabas ng pintuan, wala na rin po. Sa dami na dapat bigyan, tulungan, ipagkaloob ang tulong para sa mga kapatiran. Madalas. Amen. Pero, ito po isipin natin, ba't kaya hindi tayo nasanay dyan? Kasi hindi natin sinanay ang sarili natin to give our tithes to the Lord. We bless the people na nagtatapat talaga sa Panginoon.
So kung ako may work, I will give my tithes to the Lord. Kasi lahat naman ang galing sa Panginoon. That's how you treat the Lord sa lahat ng resources meron ka. Bakit hindi ko to ibibigay? Kapiranggot lang naman ito bilang papuri at pasasalamat sa Kanya dahil binigyan niya ako ng lakas, ng oras, ng panahon. Ginising pa ako ni Lord ngayong araw para makapag-church. Ngayon, bukas, Lunes, magtatrabaho ulit ako. I really thank the Lord. So, 10% is nothing for the Lord. It's only my thanksgiving to God. Bakit natin pagdadamot? Eh kapag ginawa pa pala natin yon, bubuksan ni Lord at dulungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tithes, blessing. Blessing, tithes. That is the principle na matututunan po natin maging matapat para sa Diyos. Ano yung po mamaya? Huwag po kayo magmamadali umuwi. No? Magre-report po yung finance natin. Next week na lang. Next week na. Makikita niyo po kung paano nagkakaroon po ng provision ng Lord sa atin. Kasi dito po, para malaman niyo po, ang upa natin dito, malaki. No? Of course, maganda po yung lugar natin, yung nga lang nasa third floor tayo. Umuupa po tayo ng malaki. Unlike sa ibang developing, may sariling lupa na po sila. So wala na pong upa. No? At ibig po sabihin doon na every gathering, nakakaipon po sila kahit papaano ng mga pananalapi sa church. So nabibili po nila yung magagandang gamit. But we thank the Lord, nakakabili din naman po tayo. No? Alam niyo po ba, nung nag-umpisa ang church, wala po tayong upuan. Alam niyo po ba yun? Wala tayong kakayanan na bumili ng 50 piraso na upuan. Wala. Pero nanalangin po tayo, nanalangin ako, nanalangin ikaw. Alam niyo po ba, may pastor nagbigay. Ilang piraso? 50 na upuan. At yung upuan na yan, yung inuupuan nyo ngayon. That is God's provision. Bakit? Nagiging matapat tayo sa Panginoon. Amen. Kaya kung magiging matapat lang po tayo sa Panginoon, mga kapatid, marami pang mabubuting bagay na darating sa bawat buhay po natin. Alam niyo po, ito ang usapan. This is my conclusion. Number 1 na verse. Huwag niyo po kalilimutan to. Verse, Kawikaan 23, 1-5. Huwag mong guluhin ang isipan mo sa pagpapayaman. Amen. May mga tao kasi gusto yumaman, nai-stress na sa buhay. Yung bang pinipilit, pinupuwersa, yan tuloy, nasisira buhay. Sabi po ng Proverbs, kapatid, huwag na natin guluhin ang isip natin sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Bakit? Pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Wala naman talaga di ba? Kaya ba't naisip ka na pera dito, pera doon? Huwag ka muna mag-church, pera muna. Huwag mo muna ikintihin yung asawa mo, pera muna. Pabayaan mo muna ang pamilya mo, pera muna. Bakit tayo ganun? Sinabi naman ng Bible, madali naman tumawawala. Alam niyo po, ang isa sa susi dito, maging panatag lamang tayo sa buhay. Why? May pangako si God. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kailan ka naramdaman mo na pinabayaan ka ni Lord? Sabihin mo sa akin, kailan? Wala. Di ba ganun kakamahal ng Panginoon? Never na pinabayaan ka ng Lord. Pangalawang bagay na magpapaalala sa atin, itong verse na to, 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan. Pwede ba palakpakan natin si God yan? Lahat na meron ka mula sa Diyos, kayamanan mo yan. Amen? Na walang kasamang kapalisahan. Yung blessing from the Lord, hindi nagbibigay ng sakit ng ulo sa iyo, dapat yan. Amen? Nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, walang kapalisahan. Hindi nagugulo ang utak mo. Hindi ka nai-stress. Bakit? Kasi you have faith and you have trust the Lord sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay.
At panghuling paalala, mga kapatid, Deuteronomy 8:18, aalalahanin mo. Ang alin? Alalahanin ninyong siya, sabihin po natin siya, ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang malagana kayo at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Grabe si God. Ito po, alalahanin natin. Ano sabi? Siya po nagbibigay ng lakas sa iyo. Kayamanan mo na yan, lakas mo. Amen? Kayamanan na po yan. Binibigyan ka niya ng physical na lakas, spiritual na lakas, para makapagpatuloy ka para sa Panginoon. Makapagtrabaho ka. Amen? Nakita mo po ba, bakit ikaw walang sakit ngayon? It's a great blessing from the Lord. I really thank the Lord, wala tayong mga sakit. Pero may mga kapatiran, may mga sakit. Kaya po, itrato natin si Lord na nagbibigay ng lakas sa atin. Tandaan, bakit niya gagawin yan? Kasi yan ay pangako ng Diyos noon pa man sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Alam mo, in our family, hindi naman po kami mayaman. Ang lahi po namin, mga Lord of the Gangster. Lord of the Gambler. Grabe po lahi po namin. Mula sa kalululuhan ko, kinukwento ng lolo ko, kinukwento ng tatay ko, ang kanilang mga angkan, ang gagaling sa sugal. Mga mansusugal po kami. Tignan niyo po itsura ko, parang mansusugal, di ba? Napundagin lang eh. Nakakita ko po, mga kapatid, no, yung lahi, kapag masama ang lahi, at merong isang taong kumilala sa Panginoon, alam niyo po ba, napuputol yung kapangyarihan ng kasamaan sa kanyang pamilya. Kapag ang isang tao kumilala sa Panginoon, sino siya sa buhay ko, nakilala niya ang Panginoon, alam niyo po ba, doon nagsisimula ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Amen. Mararanasan nyo, dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, manampalataya ka at paniwalaan. Ang susunod na lahi mo, kung dati naghirap ka, yung next generation, hindi na maghihirap. Bakit? Kasi hindi naniwala na sa Panginoon. Our DFCCI, our beloved church, ano nyo po? Maraming mga DFCCI churches, hindi nyo po alam kung paano nagsimula. Ay, maiiyak ka po talaga. Pag nagmi-meeting noong araw ang mga pastor, hindi pwedeng hindi mag-iiyakan. Eh, isipin nyo po, nagpapastol sa napakalayong lugar, naging matapat sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Pag magbibigay ng report, dati naging secretary po ako, treasurer, hindi po ako pastor noon, sinasama po ako ni Bishop Larry. Pag nakikita ko po ang tithes and offering ng simbahan, napakatatagal na, grabe, wala pang 300. Naglalaro sa isip ko, paano nabubuhay si pastor? Yung mga anak, hindi makapag-aral, walang-wala. Ang daming ganong pastor noong araw sa Dorope. Pero bakit ngayon? Halos, I can say, wala nang mahirap na pastor ang DFCCI. Amen? Lahat na may sasakyan halos. Lahat na ang mga anak, grabe, may architect na tayo, dati walang-wala. May anak na ng pastor at architect na, may doktora na. Grabe, sabi ko, Lord, kasi naganap na yung pangako mo sa buhay po nila eh. Amen? So, yung next generation will be the generation na i-bless ng Panginoon. Mga kapatid, our church, kailangan maging matapat tayo sa Panginoon. Because inahanda ni Lord ang next generation for prosperity. Amen? Ako, darating ang time, kung mawala man ako dito, I really confess to the Lord, yung susunod na magiging pastor, mas magiging mayaman kaysa sa akin. Amen? Kasi naniwala na ako eh. Amen? May nag-sacrifice na. May nagtanim na sa matabang lupa. So yung susunod na generation, hindi na pwedeng pabayaan ni Lord. And God said,
to this generation, tama na ang paghihirap ng mga naunang henerasyon. Ngayon generation na ito, i-ready niya ang pagpapala. Pero, isa lang requirement. Gusto mo nang magkapera ngayon, di ba? Gusto mo nang magkapera, di ba? Gusto mo nang yumaman. Kung mo hiya, sabihin mo, opo, pastor. Gusto ko nang umunlad. No? Ito ang susi. Kilalanin mo lang si Lord kung sino siya sa buhay mo. Amen? Kilalanin mo lang si Lord kung gaano siya kabuti sa'yo. Kilalanin mo lang si Lord kung gaano siya katapat sa'yo. Kilalanin mo lang si Lord kung gaano kanya kamahal dito sa daigdig na ito. Kaya ang gusto ng Lord, Lord, ikaw muna sa lahat-lahat sa amin. Mga kapatid, ulitin ko, nasa ng yaman mo ngayon? Saan ang pupunta? At kung wala kang yaman, bakit? Hindi kaya may nagagawa ka sa mga pinag-usapan natin. At dahil narinig mo ang mga pangako ng Diyos mula sa kanyang mga salita, sana maintindihan natin na ang kayamanan ay hindi magtatagal. Ang kayamanan ay binibigay ng Diyos kung ihingin mo lang sa Kanya. Ang kayamanan ay ang ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, in everything, give thanks to the Lord. Kaya kahit sa panahon ng kasalatan, ng walang-wala tayo, we recognize our Lord Jesus Christ is our great provider. Kaya ako, kahit walang pera, Lord, I still can say to you, Lord, thank you for everything. Amen. Pwede yung ba tayo lahat ay lumupo? Marami po sa atin nalulungkot kapag hirap na hirap ang kanyang buhay. Pero sa umagang ito, turuan mo ang espiritu mo na magtiwala sa Diyos. Sapagkat siya, walang hanggang kayamanan natin sa buhay. Sa pag-aawit ng music team natin, ang awit na ito, kapatid. Mananampalataya ka ngayon. Natatapusin na ng Lord ang kahirapan sa buhay mo. Maniwala ka na ibang henerasyon na ang susunod sa lahi mo, kapatid. Babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. Dahil nakita ng Lord kung paano ka nagtiyaga, kung paano ka nagtiis, kung paano ka nanampalataya sa Kanya. Ito na ang panahon para magbunga lahat ng pagpapagal mo para sa Kanya. Oh, hallelujah. Hindi mo kailangang malungkot ang buhay mo dahil wala ka ng mga bagay sa mundo ito. Kung si Kristo ang nasa buhay mo, wala ka nang hahanapin pa. Thank you, Jesus. Sabi ko ngayon, kapatid ng Panginoon, ano ang dahilan kung bakit ang kasalatan dumarating? Suko mo ang mga bagay na napag-usapan natin. Kung meron ka ito, ialay mo na ito sa Panginoon at huwag nang gawin muli. Alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat buhay natin. Gaano siya katapat, kadakila. Pwede ba tayo natin tumayo? Yes. Pinipagmahal ng Diyos sa buhay ng
ito, higit sa kayamanan ng sanlibutan ito. Nagtutong pa sa'yo, salamat, salamat sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Yes, let us worship the Lord. Kilalanin siya doon sa buhay mo katabi. Siya hindi na kailangan natin. Hindi ako natin sa sanlibutan. Jesus. Alam mo, kapatid, huwag kang panaig sa gapos ng kahirapan sa buhay. Narinig ko ngayon ang kanyang mga pangako. Magtapos ka lang sa kanya, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon. Sa umagang ito, nararamdaman ko na kailangan mo masigit na lumapit sa kanya kaysa manangan sa mga kayamanan sa daigdig ko. Na ipinakita sa iyo ng Panginoon na mas mahalaga siya sa iyo. Mas mahalaga si Jesus sa buhay mo kaysa sa iyong mga pangarap, kaysa sa iyong mga kayamanan, kaysa sa iyong mga tinatangkilik. Ipapahayag ko ngayon, kapatid, na si Jesus ang lahat-lahat sa iyong buhay. Mawala na ang mga bagay sa mundo ito, ngunit hindi mawawala ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Pwede ba lumapit tayo at ipayon mo ngayon ang dakilang pagmamahal mo ngayon sa Panginoon? Pasalamatan siya sa iyong buhay. Pasalamatan si Jesus sa iyong trabaho. Pasalamatan si Jesus sa iyong pamilya. Pasalamatan si Jesus sa iyong church. Pasalamatan si Lord sa iyong mga pagpapala. Recognize God's faithfulness in everything that you have. Lahat ng accomplishment mo, lahat ng success mo, bring it to the glory of God. Kapatid, sama-sama natin itaas kayo ng ating mga kamay. Pasalamatan natin sa pahig. Kinalalim kung gaano kadakila, Panginoon, Lord. Let us give thanks to the Lord. Lord, thank you for our church. Thank you for our leaders. Thank you for your provision, Lord, and for my family. Thank you for the ministry.
satisfaction comes from the presence of our Lord. Yes. Oh, thanks. Thanks. I am gratitude to the Lord. Come on. Here this place. We thank the grace of God. Oh, brother and sister. Hindi na pwede makayan, Lord. Yes. 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 Hallelujah. We receive Yes. God, Holy Spirit, with us. Give us joy. Jesus, I pray. Yes. Oh, hallelujah. Sa inyong pagkakataon, kapatid, akapela lang po tayo. Akapela lang po. Wala pong instrumento. Pahayag po natin. Boses lang po ang ipatinig natin ngayon sa Panginoon. Make this your faith, your prayer to the Lord. Sige po, Panginoon, nilakas po natin na ating hiling para sa Kanya. Yan ang pagmamahal mo ngayon na sinasabi kay God. Yes. Dahil sa ikaw ay ikaw, lahat ikaw, O Diyos, walang iba. For the last time, yes, yes, Lord, God gave the best. We are happy to the words of the Lord, and the businesses, the rest, prosperity, breakthrough, prayer, businesses. Yes, like the Lord knows, so we are going to Hallelujah. At sa pagkakataon dito, mga kapatid, gusto kong magpahayag ng pasasalamat una sa Panginoon. I also declare my heart of gratitude to our leaders. Kapatid, maraming salamat sa puso ko sa Panginoon. You see, thank you for your heart to the Lord. Asher, thank you for your heart to the Lord. Steve, thank you for your compassion and heart to the Lord. Men, bullets, young people, thank you for your heart to the Lord.
Alam natin, hindi tayo pwedeng pabayaan ng Panginoon. This church will never be the same again. Kapatid, maniwala ka lang. Kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa, muli natin ipahayag ang pagpupuli, pagluwalhati sa ating Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo, Panginoon. Palapakan po natin ang Lord. Thank you, Lord, for the XCCI family. Pasalamatan ko rin ang kapatid ko, katabi ko ngayon. Sabihin mo, kapatid, yakapin mo siya. Kamayan mo siya. Sabihin mo, kapatid, salamat sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All the glory and Dahil